Good news, Hana. Interesado silang mag-sponsor ng isang line of toys for distribution sa mga outreach communities nila. At tayo ang napili nilang manufacturer. So, kailangan, we need to work together with Bart for the proposal for them. Work together? Kami? Is there a problem, sir? Wala naman ang problem. Good. Bart, are you game na? Yeah. Okay with that? Very good. So, pumili kayo ng existing toy line natin and make a presentation for it as an educational toy. Okay? Well, you're the marketing expert. Anong gagawin natin dito? Simple lang naman ang instruction ng kuya mo sa atin eh. Pipiliin natin ang mga laruan na nandito at represent natin as an educational toy para makapasok tayo sa advocacy nila. So, pepekayin natin ang laro na ito. Make it look like something that it's not. Ipapalabas natin ang educational toy siya kahit hindi naman pala. Parang ganon. Huh. So, kumbaga sa tao, magpapanggap ito na iba sa totoo niyang pagkatao para lang makuha ang isang account or trabaho. Oo. Something like that. Di ba parang mali? Parang unethical ang gawin ito. Ikaw, sa tingin mo? Medyo. Alam mo, Bart, para lang yung panliligaw ng lalaki sa isang babae. Aaktivin niya ang babae, papalabasin niya na gusto niya ito kahit hindi naman niya mahal, para lang makuha niya yung ibang gusto niya. Hello, Sofia. Ano ba yung pinag-uusapan mo? Tungkol pa rin ba yun sa laruan? Well, that depends. Ang paliligaw ay para din pag-a-apply sa trabaho. May mga tao dyan na tinadayang laman ng resume nila para lang matanggap. Alam mo, mga incompetent lang ang gumagawa ng gano'n. Sofia, can we get this over with? May mga mission pa akong gagawin. Pero kahit na incompetent, yung mga wala namang alam, natatanggap sa trabaho. Basta may kamag-anak na bumaback up sa kanila. At least sila, totoong pagkatao nilang ginamit nila. Hindi sila nagpapanggap. Hindi nga nagpapanggap. Nanggagamit naman ng iba para maabot ang ambisyon nila. Kaya si Hodang makasakit ang damdamin ng ibang tao, makaangat lang sa buhay. Well, hindi ako naglagay ng maling address ko sa resume ko. Sofia, paano niya nalaman na mali ang address mo sa resume? Unless... Pinuntahan mo ang address ko sa resume? Yes, I did. At nalaman ko rin doon na mali ang address na linigay mo sa resume mo. So, sino ka ba talaga? Saan ka ba talaga nakatira, Sofia? Sabihin mo, sinadya mong maling address ang inilagay mo doon. Mali talaga yung address na nilagay ko doon. Para protektahan ang sarili ko sa mga masasamang tao. Kagaya mo. So you admit it, na mali ang impormasyon na linigay mo sa resume mo? Oo, inaamin ko. Anong gagawin mo? Fire me? Wait. Hindi naman ikaw ang boss ko eh. Bakit ba magpapaliwanag ako sa'yo? Gigil talaga yung Bart na yun. Pero mo, pinuntahan yung address ko sa resume ko. Kaya nga kailangan natin mag-ingat yan kay Bart eh. Ano, dahil baka mabuko tayo? Hindi lang yun, dahil mukhang hindi lang ikaw ang interesado sa kanya. Mukhang siya rin interesado sa'yo. Hoy, madam
presentation for the Grande Group. Ha? Gano'ng kabilis? Oo. Kaya pwede ko na itong i-print. Oh, bakit naman ako? Hindi ba ikaw nag-on? Ha? Hindi ah. Ano ba yun? Parang mga sira. Baka sila tatakbuhan. I don't know. Kung lahat ay gusto kong problemahin, walang mangyayari sa mission ko. Sino na ang target natin? Dali. Eto. Yung elevator girl na sinisante mo sa pagkasekretarya. Ito ang susundin natin. Eh, anong kasalanan ko dyan? Buti nga may trabaho pa siya hanggang ngayon. Ano ba, madam? Gusto mo bang mabawasan ng mga listahan mo? O ayaw mo? Eh, di aakyat na naman tayo. Ano pa nga ba? Tara na. Ma'am, anong floor kayo ulit? Ma'am, Sana kitang kausapin. bakit po? May kasalanan po ba ako? Sabi mo, sekretarya ka dati mo, Madam Ana, right? Ibig sabihin, nakatapos ka ng kurso sa koleyo. Kung gano'n naman pala eh. Bakit nagtsatsaga ka maging elevator girl? Pwede ka naman mag-apply ng ibang trabaho ah. Nako, pasensya na ka na sa kapatid ko ha. Medyo madaldal talaga yan eh. Pero oo nga, bakit nagtsatsaga ka dito sa elevator na to kung may natapos ka naman? Kasi ma'am, sabi po ni Madam Ana, dito lang ako bagay eh. Yun lang ang dahilan? Opinion lang ni Madam yun. Paano kung mali siya? Hindi mo dapat ikulong ang sarili mo sa trabahong to dahil sa sinabi lang ng isang tao. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang kaya at hindi mo kayang gawin. Sayang naman ang natapos mo kung buong maghapon ka lang magkukulong sa elevator na to. May mas magandang buhay na naghihintay sa'yo. Ma'am, I don't understand. Ba't niyo ginagawa to? Dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo noon. Dati tumigil din akong mangarap. Pero may isang mabuting tao na nakapagpaunawa sa akin na hindi dapat tumigil yun. Kailangan kung may gusto ka, gusto mong abutin mo, pagsikapan mo. Hindi dapat na nakukontento ka lang sa ibibigay ng ibang tao. Kung may gusto ka, sundaban mo. You owe it to yourself. At nung sinunod niyo yung taong yun, eto na kayo. Isa sa pinakarespetadong tao sa toy industry. Yes. At yung ginawang kabutihan sa akin, ibinabahagi ko sa'yo. Kumbaga, pay it forward. Siya nga pala, may opening sa purchasing department. Baka gusto mo mag-apply. Ma'am, kaya ko kaya to? You tell me. Kaya mo ba? I think so. Alam mo kasi, patayin na si Madam Ana. Huwag mo hayaang mutuhin ka ng nakaraan. Sige po ma'am, susubukan ko po. Very good. At kung hindi ka pumasa dyan, pwede kang mag-apply ng trabaho sa ibang kumpanya. Kaya mo yan. Pero ang unang step, layasan mo ang masikip na elevator na to. May magandang buhay na naghihintay sa'yo, okay? Thank you ma'am. Well, isang mission agad ang nagawa natin. Good work, Sophia. Uy, alam mo, madam, in fairness sa script mo, ang ganda. Pero may maling linya dun eh, nagsasabing mabuting tao. Kasi, hindi naman mabuting tao, yun yung itim ang budino. Hindi mo nga napapatulan yung sinabi ko? Of course. By the way, Sophia, please remind me to teach your lesson number 6. Lesson number 6. Ano yun? Tuturuan kita mong insulto ng tama. Nakakaawa ka na kasi. Yabang nito.
listahan mo. Yes. Productive day. Thank you, Sophia. Alam mo, yung mga tao dito sa listahan na to, nakapag-move on na sila eh. Pero may isa akong kakilala na hanggang ngayon hindi pa rin magawa yun. Hindi pa rin niya mabitawan tong kumpanyang to kahit kailangan na niyang mag-move on. Bakit ang kulit mo? Bakit pinuukilikil mo sa akin yan? Madam naman kasi, tingnan mo kahit matapos natin lahat ng misyon mo sa loob ng 100 days, paano wala kung hindi mo bibitawan to? Paano ka magiging handa umakyat sa langit? Talaga? Mag-a-apply ka daw sa purchasing department? Oo, qualified naman ako dun eh. Ewan ko ba kung bakit ngayon ko lang naisipan gawin to. Pasalamat ka kay Ma'am Sophia. Ang bait-bait niya, no? Sobra, titulad ni Madam Ana. Ano ka ba? Kahit naman sino magmumukhang Santa kapag kinumpara kay Madam. Sus. Sino yun? May tao ba dyan? Wala naman. Sino yun? Parang si Madam Ana. Labi naman! Kuya, si Madam Ana nagmumulto. Sigurado ba kayo? Ano nangyari? Oo, kanina pinag-uusapan